Kasama ko ni Pastor Melvin. Amen. Salamat sa pag-ibig mo, Jesus. Ngayon mo po isunod natin ang One Way, Jesus. One
Isa pa. Isa. Ayan. Isa pa. Yung pang-apat. Speed. Siguro ang May na-internet. Okay. So, wala tayong magagawa. Salamat. Salamat sa ating mga seniors. Sorry dahil napakahina ng ating internet connection. Nakakaupo na po tayo mga kapatid. Masarap sanang mag-awitan para sa Panginoon. Kaya lang ayaw ng internet. So ang kaaway talaga gumagawa ng paraan para tayo ay atibigin. Ngayong hapon, bagamat hindi tayo nakatapos ng ating pag-aawitan, pakinggan na lang natin ang mensahe ng Panginoon na dadalhin sa atin ngayong hapon ni Pastor Edgar San Miguel. Siya po ay magpapatuloy na. I'm sorry. Magandang hapon po sa ating lahat. ang hapon po. Very good. Okay, so ang ating pong teksto, mababasa po natin sa aklat na Isaias, chapter 4 and 5. Ay ganito po ang sinasabi. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan, gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Sa verse 5 po ng Isaiah chapter 53, verse 5, ang ganito po ang sinasabi. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga kasalanan, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Ito pong binasa ko sa inyo, hindi pa po pinapanganak si Jesus. Ito po ay hula ni Propeta Isaias. Hinula niya na ito nga daw ang latay, dahil siya ay hinagupit, no? Ang latay sa likod ay lunas sa lahat ng karamdaman. So, ang topic po natin sa hapong ito ay siya ang the healer. Wala nang iba. Siya lang talaga ang nagagamot. Pero bago po ako magpasimula sa mensahe na gustong iparating sa atin, ay gusto kong ikwento sa inyo si Jesus. Kasi ngayon, month of April. Kailan ang ating Holy Thursday ba tawag doon? O Good Friday? Yung Huwebes, kailan? April 17. Huwebes po yan, holiday. Friday, Good Friday, 18, 19. Black Saturday ba? Tawag doon. Pagtatapos sa linggo, Easter Sunday. No?
Okay, so alam natin na ginugunita natin yan taon-taon. Pero tayo, hindi taon-taon. Anong araw paggunita natin sa Kanya? Taon ba? O every 6 months? Every ano? Every day. Tama, yun ang tama. Pero sa loob ng church, yun, mayroon tayong banal na hapunan. Mamaya po, no? Yan tayo buwan-buwan inaalaala natin. Tama naman si Ate Mel. Kaya nga ang sabi nga, no, dapat daw tayo araw-araw Pasko. Diba? Araw-araw Pasko. Bakit? Dahil dapat sa impyerno ang tungo natin. Dahil kay Kristo, siya ang hinandog, sinacrifice. Handog ang buhay niya para sa atin. Napakahirap kaya kung sa impyerno tayo tutungo. Sino ba nakarating na sa impyerno? Pakitaas ang kamay. Pero nababasa natin sa Bible, napakainit daw, kawawa. Baka gusto yung puntahan mo na kung talagang totoong mainit. No? Okay, so sandali. So, alalahanin natin si Jesus. Sino ba siya? Si Jesus po ay bugtong na anak ng Ama. Sinabi yan sa John 3:16. Ano pa? Siya po ay ating pastol. No? Pastol. Tulad ko, ako po ay pastol sa kawan dito. Kayo mga tupa. Pero sa pangkalahatan, pagbuong mundo, ang ating pastol, walang iba, si Jesus. Siya po ang ating pastol. Kayo naman dito, inihalin tulad kayo sa tupa. Inihalin tulad kayo sa tupa. Ako, ano ako? Ng tupa. Pastol. Ako ang inyong pastol. Ako ang mangangalaga sa totoong tupa. Pero pag kambing at susuwagin ako, sorry na lang. Hindi ko siya pwedeng alagaan. Masakit kaya yung sumay, susuwagin ka. Napakasakit niya. Okay, so, inihalin tulad kayo sa tupa. At noong panahon, pag nagkasala ka, ano ang inihahandog mo para ikaw ay patawarin? Kayo ay tupa. Dapat ihandog kayo. Si Jesus po, hey, tupa rin. Akalain mo siya ng pastol, siya pa rin ang tupa. Kaya si Jesus mismo, hinandog niya ang buhay niya para sa kasalanan niyo at kasalanan ko. Ganun po ang papel ni Jesus. Ano pa? Pwede bang i-challenge ko kayo? Ano ba sa pagkakilala niyo kay Jesus? O isama ko na ang asawa ko. Siya ay tupa. Siya ay pastor. Siya ang high priest, sacerdote. Ano pa? Dakilang manggagamot. Dakilang manggagamot. Ito na nga, ang Jehovah Rapha. Ito ang ating topic, the healer. No? Ano pa? Siya ang ilaw ng sanlibutan. No? Pinapay. Siya ang pinapay ng buhay. No? Siya ang living water. Tubig na buhay. So, ang dami. Ang dami niya. Kaya ako'y naniniwala na si Jesus ay totoong Diyos. Kasi pag hindi siya totoong Diyos, paano niya magagampanan? Yung high priest lang siya, mahirap yan. Siya ang sacerdote. So, ipinakikilala ko sa inyo, ano ba ang kalagayan ni Jesus sa atin? No? Siya pa ang hinandog. No? Hinandog siya ng Ama para sa kapatawaran natin. Okay. So, tingnan ninyo. Sa kabila ng lahat, si Jesus po ay pinapatay pa rin ng mga tao. Sigaw ng taong bayan. Ipako sa krus. Ipako sa krus. Kaya nga si Poncio Pilato, anong ginawa?
Hugas kamay siya. Ayaw niya rin eh, na mamatay sa krus. Kaya lang, noong panahon kasi, magpahanggang ngayon, ang sinusunod ang tao eh. Sinunod. Dahil pag hindi sinunod ni Poncio Pilato na ipako sa krus si Jesus, baka siya ang mapatalsik. Ma-impeach siya. Kaya sunod-sunuran din ang leader sa mga tao. No? Di ba? May nangyari na nga sa atin yan. Yung Pangulo na 20 years. Di ba? Na-impeach. Napalayas. No? Okay, huwag natin pag-usapan ang politika. Pag-usapan natin si Jesus. So, si Jesus po ay nagbata ng hirap na dapat yung teksto natin sa Isaiah chapter 53 na dapat tayo ang katayin, tayo ang patayin. Inako ni Jesus. Yun po ang napakaganda kay Jesus. Yung pagmamahal niya. Yung awitan natin kanina, di ba? Yung awitan natin kanina, si Jesus ang pag-ibig. No? Kaya, God is love. Ganun po talaga, God is love. Pag-ibig. Kaya siya, inako niyang mamatay sa krus dahil yung pagmamahal ni Jesus sa atin. Unang Ama. Kasi ang sabi, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan sapagkat binigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay huwag mapahamak bagkus magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Diba? Pagmamahal ng Ama yun. Pagmamahal ng Ama, iisa naman yan at ang anak at ang espiritu, iisa yung tatlong yan, hindi yan sila tatlo. So, pag-ibig po. Dahil sa pag-ibig, lahat ng may karamdaman, lumapit lamang po tayo kay Jesus. Diba? Naikwento ko sa inyo last Sunday ba yun? Na yung dinurugo ng 12 years, doon ko yata nabigkas. Nasabi ko ba sa inyo? Doon yata sa Bible study o kaya sa broadcasting na mayroong dinurugo for 12 years. Naubos na ang kanyang kayamanan, ang pera niya sa kapapagamot sa mga doktor. Subalit, hindi man lang siya napagaling. Ano ang sinabi nito? For 12 years na may karamdaman, ang sabi niya, mahipo ko lang ang laylayan ng damit ni Jesus, siya ay gagaling. So, naniwala siya, nang mahipo niya yung laylayan, automatic gumaling po siya. Pero naramdaman ni Jesus, sino ba ang humipo sa akin? Sabi ng mga alagad, ngayon daming tao, hindi namin masabi kung sino. Yan ang kinumbabay, ako po. At alam ni Jesus yun, hindi totoong hindi niya alam. Ang sabi niya, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Kaya ito ang challenge para sa atin. No? Kung wala tayong pambili ng gamot, gumagawa ng himala ang Diyos. Maniwala ka lang. Piniwalaan mo na pagagalingin ka at mayroon ka namang gagawin. Siyempre, yung lahat ng bawal, iiwasan na natin. Okay, so, balikan natin yung sacrifice, yung hirap na dinanas ni Jesus. Diba? Habang hinahagupit siya, pinapalo siya ng mga may bubog, ang daming sugat daw. Nilagyan siya ng koronang tinik. No, baon daw yun. Sa buto ng maglagay. So, yung hirap. Alam niyo, sino ba ang dapat maghirap? Di ba dapat tayo? Tayo ang dapat patayin sa krus. Bakit? Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Tayo ang dapat mamatay sa krus. Dahil tayo naman talaga makasalanan. Di ba, binasa ko kanina sa teksto? Dahil sa ating mga kasalanan, siya ang nagbata ng hirap. Inako niya. Tayo ang dapat mamatay. Inako niya. O ito pa. Magtataka kayo. Mababasa po natin sa unang hari
kay Propeta Elijah. Sa Tagalog, Propeta Elias. Si Propeta po, siya na lang ang natitirang propeta. Sa panahon sa lumang tipan, hindi sa bagong tipan, lumang tipan. At papatayin pa siya ni Jezebel. Hindi ba kayo nagtataka? Ang daming propeta noon. Lahat pinatay. Natira na lang si Elijah, nagtago sa kuweba. At dinadala na lang ng pagkain ng uwak. So, hindi kayo nagtataka. Bakit? Sasabihin, bakit ganun? Propeta ng Diyos yan eh. Bakit pinagpapatay? Nasaan yung protection? Nakukuha ba natin? Ba't hindi prinotektahan? Nagreklamo nga si Elijah, sabi niya, naubos na po ang mga propeta mo, ako na lang ang natitira. Ang sabi ni Propeta Elijah, pero ano ang sagot ng Diyos sa kanya? Hindi siya sinagot sa siya na lang ang propeta. Ang sabi, nagtira ako ng 7,000 na tao na hindi magsasamba sa Baal. So, mayroon pa rin palang natira. Kaya lang, hindi na sila mga propeta. Kaya hindi tayo nagtataka. Meron pa. Ilan ba ang apostolis? Apostol. Ilan? 12 ang apostol. Kaya lang, si Judas ay naghudas. Kaya, binigtik niya ang sarili niya. So, nung mamatay si Judas, nagpalabunutan ang mga apostol. Nakapalit niya. So, nagpalabunutan. Ang nabunot si Matias. Kaya, 12, 13 na. Sino bang nadagdag na apostol? Si Pablo. Tinawag siya sa Damasco. Nung tumatawid siya ng Damasco, tinawag siya ng Panginoon para sa mga Gentiles. Pag-aralan po ninyo, itong mga apostolis, di ba? Apostol yan ng Diyos. O sa propeta na lang. Sino ang huling propeta sa New Testament? Sa tao, wera kay Jesus. Hindi rin alam, si John the Baptist. Siya po ang tao huling propeta. Ito ay anak pa ng pinsan ni Maria, si Elizabeth. Si Elizabeth, anak si John the Baptist. Buhay pa si Jesus. Pansinin ninyo, si John the Baptist, pinugutan ng ulo. Dahil napakatapang ni John the Baptist. Kayong mga lahit ng ulo po, ganun siya pag nangaral. Anong karapatan nyo para kayo ay mabautismuhan? Ganun siya kabul, prangkang-prangkang. Kaya nung sumayaw yung babae, nagustuhan ng hari, kaya ano ang sabi ng hari? Halika, ano man ang gusto mong hilingin, ibibigay ko sa iyo. Nagtanong doon sa nanay yung babae, hilingin mo ang ulo ni John the Baptist. Kagain mo. Hiningi nga ang ulo. Ayaw sana ng hari, nalungkot, pero wala siyang magagawa sapagkat ang salita ng Diyos ang salita ng hari ay hindi nababalik. Ang salita ng hari. Kaya kahit labag sa kalooban niya, pinugutan. Hindi ba tayo nagtataga? Pinsan halos na yan. Pinsan ni Jesus. Kasi anak ng pinsan. Magpinsan. Gano'n na rin silang mga anak. Bakit pinayagan na mamatay? Sa gano'n pang paraan. Hugot. At lahat, pag-aralan po ninyo, lahat ng apostolis, binitay yung 12. Kasama na si Judas kasi nagbitay siya sa sarili. Alam niyo po ba, kahit si Pablo, pang 14, bitay din po yan. Binantaan na yan ng Holy Spirit. Huwag kang pumunta doon, mamamatay ka. Ano ang sagot ni Pablo? Ang mamatay ay pakinabang. Okay, so alam niyo kung sino ang hindi namatay sa bitay. Sinong nakakaalam? May regalo kayo sa December. Yung hindi binitay. Si John the Beloved.
yung nagsulat ng Revelation. Siya po, baga pinatay siya. Naglagay ng tawa na puro mantika, pinakuluan, doon siya tinapon. Wala, palakad-lakad lang, hindi namatay. No, parang yung si Abednego, saka si Shadrach, yung tatlo sa pulo, hindi na ano. Ganon talaga ang Diyos. Pag-ayaw ka niyang mamatay, kahit patayin ka, hindi ka mamamatay. Kaya ang ginawa, pinatapon si John the Beloved sa Patmos at doon siya namatay ng katandaan. Ngayon, hindi niyo ba tinatanong ang inyong sarili? Para bang, ako, halimbawa na lang ko, tatanungin ko ang sarili ko, parang ayaw ko nang magpastor. Di ba? Yung mga apostolis na pinagpapatay, hindi pinagtanggol. Di ba? Yung mga propeta, patay lahat. Maging si Jesus. Si Jesus mismo. Di ba? Pinatay din, pero lagi kong sinasabi, hindi siya pinatay. Siya ay handog. Sadya ng Diyos na ihandog. Bagamat ang paraan, pinatay. Ang paraan. Pero hindi po pinatay. So, maging si Jesus, pansinin natin, siya rin ay pinatay. Ano ang dahilan? Ang nakikita nyo? Ano ang nakikita nyo? Ako mayroon. Ano ang nakikita ko? Ako, nakikita ko bilang lingkod. Kung hindi sila namatay, wala pong Kristiyano. Hindi magpapatuloy ang Christianity. Kaya nang mamatay, yung mga apostolis, sabi sa banal na kasulatan, lalong lumago ang Christianity. Dumami ang Kristiyano dahil doon sa pagpatay. Di ba ang isang butil ba doon tawag doon? Bago tumubo, dapat mamatay muna. Lalo na yung munggo, pag tumubo yan, ang dami niya. Okay, so, sacrifice. Sakripisyo din yung pagkamatay ng mga apostolis. So, katulad natin, ano naman dapat natin gawin? Sacrifice din tayo. Diba? Maraming kahirapan na nangyayari sa atin. Maraming yan karamdaman na dumarating sa buhay natin. Pero, ang karamdaman po ay may lunas. Lahat. Hindi po totoo na ang kanser walang lunas. Hindi totoo na ang diabetes walang lunas. Hindi totoo na ang hypertension ay walang lunas. Lahat po yan may lunas. Lalo na ngayon, maraming nutritionist ngayon na pinag-aaralan. No? Ngayon, nababasa po natin sa Revelation. Pumunta po kayo sa Revelation 22:2. Basahin po niya kung mayroon kayong apps ba yun? Bible apps sa cellphone. Revelation 22:2. Ano po ang sinasabi doon? Yung 12 puno niya at ang mga dahon niya ay lunas sa lahat ng karamdaman sa buong nasyon, sa buong mundo. Lunas yung 12 puno niya. Eh, hindi ba kayo nagtataka dito sa Pilipinas? Ang daming herbal. Nakakagaling po talaga. Kaya nga kami ngayon ay naghahanap kami ng pansit-pansitan. Baka mayroon kayong pansit-pansitan sa bahay niyo, dalhan niyo naman kami. Pansit-pansitan? Pwede ba sa susunod na linggo, dalhan niyo naman kami yung sariwa. Kasi, pinag-aaralan na at napatunayan na ang asawa ko kasi may sakit. Nag-out. Magaling daw yan, pansit-pansitan. Para naman itong asawa ko ay gumaling. Kasi yun din na lang ang problema niya eh. Yung sumasakit lagi. Di ba nung linggo wala siya? Hindi siya makabangon. Napakasakit ng kanyang paa. Di ba ako na yung presider, ako pa ang speaker. Buti na lang ngayon. No? So, lunas. Yung malunggay, number 1 yan. Malunggay, guyabano, yung mga puno yan. Yung bunga ng malunggay, number 1 po yan. Yung pagkain pa ng mahirap yan.
Pero yan ang lunas, 12. Ano pa? Mangustin. O, ano pa? Avocado. No? Ang santo, hindi kasali. Avocado, guyabano. Okay, so, 12 puno. Lunas. Kaya huwag po tayong maniniwala na ang sakit nyo ay wala ng lunas. Mag-aantay na lang ng kamatayan. Hindi. Pagagalingin po. Why? Because Jesus, the healer. Walang iba. Yan. Nasa Bible na, inihanda na yung mga halaman na yan, mga punong kahoy na yan. Alam kasi ni Lord na darating ang panahon, no? Na ngayon, sa panahon ngayon, maraming magkakasakit. Ano pa, rheuma, arthritis, high blood, marami. Di ba? Ngayon lang naman, marami ng sakit na dumarating, no? Meron pa nga akong napalitaan na Kawasaki. Alam niyo ba yung sakit na Kawasaki? Hindi. Ang alam ko Kawasaki yung motor. Kawasaki. Pero sa bata, nakakasakit ng Kawasaki. At ang gamot. Way back 5 years ago. Kasi ngayon, mga 7 years na yung bata, no? 2 years old pa lang siya. Nagkasakit ng Kawasaki. Ang gamot, 120,000 para gumaling. Pag hindi nakainom ng gamot, 7 to 11 days, patay. Mamamatay ang bata. Kaya, talagang pastor pa naman ang tatay, no? Lumapit sa Diyos, ginamit ang mga membro, nag-abono sila, ambagan, umabot, nakabili. So, hindi namatay yung bata. Kasi may lunas. No, kaya, ang itinuturo sa atin dito, Jesus is the healer. Wala nang iba. Pag pinagaling ka ng doktor, pag pinagaling ka ng doktor, Diyos ang nagpagaling sa inyo. Ang credit sa Diyos. Kasi yung knowledge, wisdom ng doktor ay galing sa Diyos. Kaya ang nagpagaling ay Diyos. Ito po ang warning. Huwag na huwag po tayong lalapit sa mga hindi lisensyado manggagamot. Sino-sino ang lisensyado? Mga licensed doctor. May lisensya sila. Nag-aral sila. Sino yung tinutukoy kung huwag kayong lalapit sa mga albularyo? Wala silang license. Tapal-tapal. Kasi nga naman, sa panahon ni Haring Ezekias, mayroon na palang cancer, no? Si Haring Hezekiah. Nagkasakit si Haring Hezekiah ng cancer. No? Ang sabi, dahil si Haring Hezekiah ay naging mayabang. Hari siya. Mabuting hari siya. Marami siyang nagawa para sa Panginoon. Kaya lang, pag may kapangyarihan na maraming pera, yumabang. Kaya ang sabi ng Diyos, inutusan si Propeta Isaias. Sabi niya, Propeta Isaias, puntahan mo si King Hezekiah, mamamatay na siya. Kaya bago siya mamatay, linisin ang kanyang bahay. O, nang narinig ni King Hezekiah, ano ang sabi niya? Umiyak siya, lumuhod. Sabi niya, Lord, alalahanin mo naman ang mga mabubuti kong nagawa. Nang marinig, no? Nang marinig ng Diyos, hindi pa nakakalayo si Propeta Isaias. Bumalik ka, sabihin mo sa kanya, King Hezekiah, na dadagdagan ko pa ng 15 taon. 15 years ang idinagdag. Bakit ko ito nabanggit? Dahil ang sakit ni Hezekiah, kung babasahin po ninyo sa Ikalawang Hari, tapal-tapal lang ng mga dahon. Pinagtatapalan lang yung mga bukol. Kaya nga, once na may bukol po tayo, pa-check up kagad natin sa doktor yan. Kasi, karamihan ng bukol ay cancer. Mayroon naman hindi malignan. Yung nangyari sa akin, nagkaroon ako ng bukol dito sa didi ko. Inopera. 2000 ano ba yun? 12? 2000. Nasa pa tayo, Tibong Kingston. Mga 2011 ganyan.
inopera po ako. At kinuha yung bukol, ganyan kalaki. Dito. Kaya lang, binayopsi, ginulat ko nga siya, sabi ko, ay, malignant daw yun. Tinakot ko siya, malignant daw yung bukol. Alam niyo ba yung malignant? Anong ibig sabihin niya? Wala nang lunas. Yun ang ibig sabihin ng malignant. Sabi niya, ay, huwag kang magbiro niyan. Sabi niya, huwag kang magbiro. Baka mangyari yan, baka magtotoo. Pero hindi po malignant. No? So, tinagal. So, inuoperan po talaga ang bukol. Pero, kung makikinig kayo kay Doc Atoy, hindi siya nag-oopera. Pero maraming kumalit. Kasi pag ginalaw daw ang bukol, totoo naman eh, pag ginalaw, lilipat lang yan kung saan-saan. Pero thank God, nung ginalaw yung bukol ko, umulit lang, pero nawala. Dito, sa kanan, pero nawala. Kaya nagtataka ko ba't nawala. At matagal na, imagine, 2012, hanggang ngayon, 13 years na, wala nang bukol na lumabas pa sa katawan ko. Kaya, kung kakausapin ko si Doc Atoy, o bakit sa akin hanggang ngayon wala na, na-opera na. Pero, nobody knows. Pero, maganda rin ang payo niya. Kasi marami na siyang pinagaling. Poor stitch ba ang tawag doon? Poor stitch. Ibig sabihin, pag poor stitch na wala ka ng lunas, 3 to 4 months na lang mamamatay ka ng pag-cancer. Pero sa kanya, marami siyang pinagaling na hindi inopera. Bakit ko ito nabanggit? Warning, huwag po tayong lalapit sa mga albularyo, sa mga hindi lisensyado. Herbal pwede, pero magpa-check up pa rin sa doktor. Kasi ang doktor na ang binigyan ng wisdom and knowledge ng Diyos. Kaya pag pinagaling, inuulit ko lang, pag pinagaling ka ng doktor, Diyos ang nagpagaling sa inyo. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa mensahe na ibinigay po ninyo sa akin na kayo po ang tunay na manggagamot, ang dakilang manggagamot. Sabi mo nga po sa Isaiah chapter 53 verse 5, ang mga latay sa iyong likod ay lunas sa lahat ng karamdaman. Kaya kami ngayon na po ay sa iyo lumalapit. Kayo po talaga ang Jehovah Rapha. Wala nang iba, ang dakilang manggagamot. Ano man po ang mga karamdaman namin sa kasalukuyan, katulad po ng aking may bahay, ang gout, nawa Lord ay gumawa kayo ng himala na hipuin po at pagalingin ninyo ang karamdaman ito. Maging si Ate Mel po, kung ano man po ang karamdaman niya, kami po ay nananalig, nananampalataya na sa iyo'y walang imposible. Kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya akin po po nilalapit at kung mayroon pa po ditong iba na mayroong karamdaman, nawa po ay hipuin po ninyo. At ang aming kapatid na si Ate Aleni, na alam ko this coming May, malapit na po, mga 1 month na lang, ay siya po ay manganganak. Sa iyo rin po ako lumalapit. Kayo po ang Jehovah Rapha. Alam ko Lord na yun ay operation o operahin dahil yung una niya ay na-opera na siya, cesarean. Kaya nawa Lord, ang mga doktor na gagamitin mo ay nagmula sa iyo. At maging ang mga instrumento na gagamitin, nawa po ay hindi siya matitanong or anuman. Kaya ako'y nananalig, nananampalataya sa iyo na ang lahat po ng mga anak mo sa si Jesus ang daan ay inyo pong kakalingay. Ito po aking dalangin ay binibigay ko po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen at amen. Atin pong gaganapin muna ang ating pagkakando.
salamat po sa hapong ito. At salamat din sa mga handog na nalikom, Panginoon. O Diyos, pagpalain mo po ang mga kamay na nagsipaghandog at i-bless mo rin po ang mga handog nito. Na ito ay magamit namin sa gawain dito sa iglesia ito upang lumaganap ang iyong salita. Thank you po, Panginoon Diyos. Ito po ang aming dalangin sa daming pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ngayon naman po ay gaganapin natin ang Hapunan. hapunan. So tinatawagan ko si Ate Miel at saka si Angel Faith para Ibigay po ang tinapay at ang alak. Sabay-sabay po nating kakainin ang tinapay at ang pag-inom ng alak. At paalaala, 12 above lamang po ang pwede. Hindi na, tapos na ako kanina. Ikaw, Lili, hindi na. Okay? Meron pa rin. Noong gabi siya ay pinagkanulo, lumampot si Jesus ng tinapay at kanyang pinagpira-piraso ito at kanyang sinabi, ito ang aking katawan at kanin ninyo ito para sa pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po ninyong kainin ang tinapay. Matapos magapunan, lumampot siya ng saro at kanyang sinabi, ito ang mabuting balita. Ito ay ang aking dugo na dapat ninyong inumin para sa pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po kayong uminom. At ngayon naman po ay ipapanalangin tayo ni Ate Lee. Salamat, Panginoon, sa sakit at hirap na dinanas mo, Panginoon, upang ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng kaligtasan. Salamat o Diyos sa sakripisyo mo, nawa ay maalaala ng mga tao, ng bawat isa, ang kahalagahan, Panginoon, ng pag-alaala sa iyo sa pamamagitan ng mga sangkap na ito. Pagpalain mo po ang mga sangkap na ito na ginamit namin sa hapon ito. Tunay, Panginoon, na alam namin na sa ganitong paraan, Panginoon, patuloy ka naming naalaala sa aming buhay. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ngayon naman po ay hihingiin ko ang basbas ng ating Panginoon para sa ating lahat. Ang masaganang awa ng Diyos Ama at ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kaliwan ng diwang banal ang sumaaminawa mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. God bless everyone and see you all next Sunday. Ilan araw daw? Ilan araw? Martes pa. Hindi, araw-araw. Hindi ako, depende yun. Sa inyo ko. Hindi ako mapayag gano'n. Ba't sinabi ko, huwag lang linggo, magagalit pastor. Hindi sabi sa kanya, pastor, huwag lang linggo, magagalit sa akin pastor. Kuhan niyo na lahat ng araw ng linggo.
pare niya. May hiwalay siyang pare mo. Pare. Hindi ba kailangan mo? Bagay, matagal naman kami sa amin mo eh. Sige. Ay, kaya hindi na ako sinasagot eh. Tulog. Sabi ko, pre. Pwede pa naman ako bukas eh. Sabi ko gano'n. Eh, sabi niya, wala, hindi Ay, nasagot. hindi natin na ibigay. Oo. Ibigay mo na lang. Sunday na po. Oo, yung picture Oo, sa Sunday na lang. Kasandi na lang ha. Kasi mahalaga yung picture. Sorry ha. Ano po? Sorry. Salamat, pare. Pakisali na lang susunod ha. Kasi kailangan kong picture para may display. Patay yung cellphone niya oh. Ay, hindi ko pa napatay. Kanina, inahabot ng alas 2.